Sa isang nakakagulat na pagbalita, nabunyag ang pagkakasangkot ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa mga di mapanirang gawain na isinagawa umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang pahayag, inihayag ng Korte Suprema na hindi papalampasin ang nangyaring kabalbalan. Inaasang magsasagawa ang Korte ng masusing imbestigasyon upang alamin ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Batay sa mga ulat na isakatuparan umano ng PDEA ang isang pagtakip sa ilang di maayos ng gawain na kinakasangkutan ni Marcos Jr. sa larangan ng droga. Ang naturang pagkilos ay nagdulot ng malawakang pagtutol mula sa publiko at maging sa mga kritiko ng Pangulo. Sa pagpapahayag ng Korte Suprema, inaasahang mabibigyan ng katarungan ang mga naapektuhan ng nasabing pangyayari. Samantala, nagtungo naman sa Korte Suprema ang mga katiwalian ng ginawa ng PDEA upang harapin ang mga paratang at magbigay ng kanilang panig sa kasong isinampal laban sa kanila. Itinanggi naman ng PDEA ang lahat ng aligasyon at nagpahayag ng kanilang determinasyon na magbigay linaw sa isyu. Sa ngayon, nag-aantay ang publiko ng resulta sa imbestigasyon ng Korte Suprema upang malaman ang katotohanan at mabigyan ng hustisya ang lahat ng naapektuhan ng di maayos na gawain. Well, itong ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bagong lahat siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bayan, siguro napanood ninyo ang ating mga interview sa Pilipinas Nating Mahal sa DZAR. I hope you support their channels dahil isa yan sa mga unang ginurgur ng gobyerno ni Marcos Jr. So pag-usapan natin etong letter na inilabas ko, okay, galing sa ating informante na ito ay galing din sa PDEA agent during that time in 2012. Siguro naman nakasunod kayo, di ba? Una, nag-release tayo ng pre-op, then authority to operate, di ba? So, yung tungkol sa pagkasangkot ni Kuting Jr., ni Marcos Jr. na vangag sa ipinagbabawal na pulburon. Nasundan nyo naman yan. Then, napag-usapan nga namin sa Pilipinas Nating Mahal, YouTube channel and kanilang Facebook account, si Dr. Lorraine Badoy and Ka Eric, kung saan na doon ay nag-corroborate yung ating unang pasabog tungkol nga doon sa dalawa, actually tatlong documents, din yung letter. Alright? Hindi natin babasahin kasi alam nyo na yun eh. Diba? And also, based doon sa letter na yon, na pinatunayan na magkakaroon dapat ng pagre-raid doon kay Terry at kay Bonget. Okay? Doon sa 46C sa Rockwell. Okay? Doon sa condo unit na yon. Pinakita ko rin sa inyo na talagang nag-match ang address ni Terry, kaya wag niyo ako Terry Lasso. Ni Terry in 2011, na doon siya nakatira nung time na yon, talagang nag-match. Di ba? Imagine nyo, alam naman 2011, yung report ng TV Patrol, ano tawag dito? AI natin yon, di ba? O, tanongin nyo sa TV Patrol, baka AI generated yung ni-report ni Zian Ambrosio ba yun, ang reporter na nag-report. So ngayon, mga palangga, ganito kasi yan, magpapulburon test ka na lang kasi Marcos Jr. nang matapos na itong kadyotahan mo. Magpapulburon test ka. Napakasimple. So ngayon mga kababayan, di ba, nakasisi nga yung Office of the President doon sa letter na lately nilabas natin. Office of the President, ang PDEA, ang Congress, ating Senate, tapos i-deny nila yan. I-deny, I believe, tama ba yun? Nag-comment si General Bato na hindi pa daw nakarating sa kanya. Di ba, araw ng kagitingan, may pasok ba nung araw ng kagitingan? Kasi doon yung time natin inilabas yun eh. Sinadya ko talaga yun ng araw ng kagitingan para ma-realize ng ating mga kasundaluhan na nagbuwis ng buhay yung kanilang mga ninuno nung panahon ng ikalawang digmaan
na nagbuwis sila ng buhay, ipinaglaban nila ang Pilipino nung time na yun para makalaya sa mga taksil sa bayan, sa mga taksil, hindi lang Pilipino, kundi mga ibang lahi. Pero parang naging walang silbi ang pakipaglaban ng inyong mga ninuno dahil ang mga taksil na tunay, again, nasa loob ng Malacanang. Ang tunay na taksil ay si Marcos Jr., ang lahat ng inupo niyang mga patay goods. Okay? Mga patay goods na hindi makalamo ng mga jutang ginemes kung hindi magnakaw sa kaban ng bayan. Okay? So ngayon, ang daming sinasabi. Okay? Sabi ni General Bato daw, hindi na daw niya natanggap. Baka naman hindi kayo pumasok o hindi kayo nag-check ng email, Senator Bato. Kung tama yun kasi hindi ko alam kung ano yung Facebook account niya. May nag-send lang sa akin. Tapos i-deny ng PIDEA na wala daw nakarating na sulat. Okay? O deny niya lahat. Sabi ko nga, ano ang kredibilidad meron si Virgilio Lazo? Wala nang kredibilidad dyan. Dahil mismo ang mga tao sa PIDEA, mga agent, mga attorney, mga abogado nga, ay pinag-aharas niya. Ikaw buha ka ng inakang laso ka, yung itlog mo kasi laki ng tiki. Yung butiki. Diba? Wala kang kredibilidad. Dapat na dinibdiban mo yung isang abogado at huling-huli ka sa kamera. Okay? Na inaabuso mo ang power mo, hindi ka mananalo sa korte. Akin na yung magic wand ko dyan. Okay? Gagamitin natin magic wand natin ngayon para aratayin ng mga hitad. Ngayon, mga kababayan, give me my magic wand para kay Lasso. Ikaw ha? Ikaw? Hindi ka mananalo sa korte dahil yung isang kailangan na i-build mo sa court yung personalidad mo. Iharap ko lang sa korte ng Amerika yung pangbugbog mo kay Attorney Delgado Delgado. Yung pangharas mo sa simpleng trapiko na ikaw may kasalanan ng julul ka, talo ka na. O sige, gusto niyo magkaso-kaso? Nagkaso-kaso na nga kayo. Hindi ko naman kayo uurungan. Para dito, pag-usapan tayo ng internasyonal. Pag-usapan tayo na may presidente tayong bangag. Ngayon, mga kababayan, natural, i-deny yan ni Lasso. Kasi si Lasso is under, kahit na ang ahensya niya, kahit hindi pa man yan under ng Office of the President, mga kababayan, ang nag-upo sa kanya ay si Lisa Tanas, nakasabwat niya sa lahat ng mga illegal activities ng mga buwakan ng GNMS. Kaya kumilos na kayo, men and women in uniform, mag-speak up na rin kayo bago ko hilahin mga itlog niyo. Joke lang yun ha. Yung mga palangga ko, mga men and women in uniform, joke lang. But here, mga kababayan, masyado na kasing kumabog sa buong Pilipinas, buong mundo na si Kuting ay bangag, ngiwi. Okay, ngayon sinisindak nila ako. Naninindak kayo gano'n naman kayo, tangainan nyo, sindak-sindak. Magsindakan na lang tayo. Mga yawa, mga geatay, alpototot. Okay, sige, go. Sinasabi na mga VOVO, na mga kiss-ass na patay goods, okay, na kanyang mga, yung kanyang yung kanyang in-appoint for political accommodation. Okay? Na hindi makalamon kung walang trabaho sa gobyerno kasi disbar. Dahil kasungahan at kabobohan. Okay? Kasuhan si Maharlika. Pag-aralan, gawin ng gobyerno ang tama, Solicitor General, lahat ng departamento lahat ng ahensya ay gamitin laban kay Maharlika. Kasi si Maharlika ay nagpakalat daw, sabi nila sa kanilang narrative ng peke na si Marcos Jr. ay polboronic. Kung di ba naman kayo hunghang, andyan si Pangulong Duterte ang unang nagsabi at pinangalanan siya nung maisog na si Kuting ay isang bangag. Bakit ako ang gusto niyong kasuhan? Kung ang pinag-uusapan natin dito, dahil galit na galit kayo, nalaman ng buong sambayan ng Pilipino na si Marcos ay bangag. Andyan si Pangulong Duterte harap-harapan sa maisog even before the election. Okay, although di pinangalanan niya nung election na yon. Nung time sa maisog na sinasabi niya na si Marcos Jr. ay bangag ngayon, bangag noon. Bakit si Maharlika lang ang target nyo? Hindi nyo kaya si Pangulong Duterte? Oh well, gusto nyo nga pahuli yan sa ICC eh.
Ano ito mga kababayan? Anong ibig sabihin nito? Napakasimpleng solusyon na kapag nagpapulburon test si Marcos Jr. sa harap ninyo, live na walang alteration, okay? O hindi alter, okay? Parang pantalon lang, di ba? Di ba? Na walang illegal intervention. Ang kanyang hair follicle o bloodstream o whatever, kung ano man ang hair follicle is the best. Na humarap siya sa taong bayan para once and for all mapatunayan na siya nga ay zero pulburon. Pero bakit ayaw gawin ni Marcos Jr.? Wake up, wake up, wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Wake up. Okay, wake up mga kababayan. Ang presidente ninyo ay para dapat sa Pilipino, hindi para mangharas ng kritiko. Dahil ang presidente ninyong bangag, naupo yan dahil sa taong bayan at ayon sa kay Attorney Glenn Chong, isa pang malaking akusasyon sa kanya na nakipagsabuatan si Liza Marcos sa Smartmatic para ipanalo si Marcos at dagdagan ang kanyang boto. Nandyan si Glenn Chong sa Pilipinas, nag-file ng signed affidavit sa COMELEC, pero ni isang Kongreso, Senado, walang gustong karayin si Glenn Chong at panagutin sa kanyang akusasyon na si Marcos Jr. at si Liza Tanas ay nakipagsabuatan sa Smartmatic. Wala ni isa sa inyo mga buwaka ng Genemis ninyo. Andyan si Glenn Chong sa Pilipinas, wala kayong kahirap-hirap. Yan ang inaantay namin, Kongreso, Senado, nakarayin ninyo si Glenn Chong sa Senado at Kongreso para magkaalaman at matindi ang kanyang akusasyon. Signed affidavit na si Marcos Jr. at si Liza Ahas at ang kanyang mga kasabwat ay minanipula ang eleksyon. And that is high crime. Pero bakit ayaw ipatawag si Glenn Chong? Takot kayong karay-karayin at malaman ng taong bayan na ang buwaka ng inang presidenteng ito at ang kanyang asawa ay dinorobo ang Pilipino. Bakit si Maharlika gustong abutin dito at gustong harasin? Bakit sa tingin nyo baka ako lang ang kaya ninyo? Hindi nyo kakayanin ang katotohanan. Wala man akong pera na nakaw sa bayan, but the people, lahat ng Pilipinong gising ay nasa likod ko, I believe. Sa ngalan ng katotohanan. Ngayon, PDEA, sige, I challenge you. Total, yun ang gusto nyong gawin, di ba? Na si Maharlika, gipitin, kasuhan, di ba kapagsimula na kayo ngayon? Total, ang pinagyayabang ni Liza, kaibigan niya ang Amerika, yung buwakan ng inang babaeng niyang kidnapper. Ayan pa. O ayan, ito pa. Liza. Inaakusahan kita na ikaw ay kidnapper, extractor. Ayan. Gusto niyo akong tuluyan? Gusto niyo ako ikulong? Iyan, ikaso ninyo na sinabi ni Maharlika, base sa kanyang informante na si Liza Araneta Marcos ay mastermind ng kidnapping sa Turkey. At doon ipapalabas natin sa buong mundo kung gaano ka-demonyo, kahayop si Liza na nakipagsabuatan sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. at kay Teddy Boy mismo para baliktarin o baliin ang batas para madukot ang dalawang minor de edad na bata. Yan ang isa pa sa ikaso nyo sa akin at ang magkaharapan tayo sa lahat ng klaseng uri ng korte kahit sa Mars pa tayo magpunta. Yan, Liza, PDEA, yan, kumbinsihin nyo si Liza. Nakasuhan ako na inakusahan ko siyang kidnapper. Dahil isasampal ko lahat ang ebidensyang video na ikaw, Liza, ay satanas. At natiis mo sa pakikipagsabuatan at pagbali ng batas ng konstitusyon, lahat binali nyo mga jutang gini na kayo. This, pulburon, galit kayo dahil inilabas natin yung mga dokumento? Ha? Madali lang yan. Sabi ko nga, pulburon test lang yan. Dahil lang palangga. Pulburon test lang, ayaw mo magpapulburon? Ha, Marcos Jr.?
At ang sinasabi nyo, dapat si Maharlika hindi nakikialam dito dahil sa usaping Pilipinas, dahil nasa Amerika. Eh, ikaw tangina ka, ilang beses ka nagpa-interview sa akin, Marcos Jr. Ni piso ba siningil kita? Yung anak mong, Tiburcia, na si Sandro Marcos, nagpa-interview kayo sa akin. Siningil ko ba kayo? At sinabi niyo ba sa akin na, Maharlika, huwag niyo na ako interviewin kasi Amerikana ka. Hindi ka pwede makialam. Nung pinakinabangan nyo, mga kababayan, pinakinabangan nyo, ang bunganga ko, okay lang. Ngayon, dahil kinikriticize ko kayo, ipakulong si Maharlika. Eh, di ipakulong nyo. Baka kayo makulong. Hindi ba naman mga gago? Oh, ikaw, Vovo, nadadisbar. Ha? Kiss-ass ka. Patay goods. Ikaw ang patay goods. Julul. Napakasimple lang gawin. Magpapulburon test. At sana si Terry magsalita na. Sabi ko nga, I hate na ilagay yung pangalan ni Terry doon. Ay, hindi ko nilagay. I mean, yung ibuksan natin, i-expose. Pero kailangan niya, for the heck, total, sinira naman. Terry, sinira naman ang iyong buhay ng dati mong partner. Nabutlog din ang mata na kapatid ni Lisa, na si Araneta. Sinira ang buhay mo, nilango ka sa pulburon. At ayon sa aking impormasyon, nahut-hut pa ang kwarta mo. Diba? Sayang naman. So mga palangga, hayop talaga to. Ngayon, akala nyo sinisindak-sindak nyo ang alindog ko dito? Sisindakin nyo ang Pilipino? Pero dati, ulitin ko, nung nakinabang kayo sa aking platform, bula-bulahin, pero ngayon na nag-criticize ako dahil bangag ka, gusto nyong gipitin, gusto nyong kasuhan. Sige, Marcos Jr., hinahamon kita. Kasuhan mo ako, ikaw Lisa, kasuhan mo ako. Ikaw Lasso, kasuhan mo din akong gago ka. Para i-present natin. Yung video mo kung paano ka mang ape. Putang ngayon na doon pala, wala ka ng credibility na hinayupa ka eh. Sinungaling kang julul ka. Mayabang kayo dahil may baril kayo? May bang-bang-bang kayo, yun lang ba? Pitikin kita, talbog ka na eh. Sang ganun lang ka, alam mo ba may power to? Buisit kayo. Lahat na lang, pag nag-criticize sa inyo, gusto nyong pakulong, gusto nyong kasuhan. Kaya ganyan, third world country, fourth world pa, lahat lugmok ang Pilipinas. Dahil ang mga taong nagsasalita ay gustong hindi nyo kakasuhan, gugurgurin yung mga julol. Busang ang kape. Gago ka eh. Ngayon, mga palangga. Okay. Ang eksena ngayon. Okay? Ang eksena ngayon, mga kababayan, lalong pinupondohan ni Lisa ang trolls. Trolls nila. Para what? Para patahimikin si Maharlika. Para isuspend ang mga Facebook account. Nakita nyo naman ang ebidensya dyan. Ganyan. Kaya paulit-ulit ko sasabihin sa men and women in uniform, kung wala kayong bayag o wala kayong itlog, mag-resign na kayong lahat. Kung ayaw nyo magsalita, mag-resign. Binibigyan ko kayo ng taning. Kailan kayo? Anong araw ngayon? April? Kailan magsasona si Kuting? Lahat, men and women in uniform na may pagmamahal pa, binibigyan ko kayo ng taning. Bago magsona si Kuting, huwag nyo nang paabutin si Kuting. Kailangan nyong magsalita. At by the way, bago ko makalimutan, Kongreso, Senado. Dapat nga, nakikita nyo na, naririnig nyo na ang tao ay gustong magpapulburon test si Kuting, gusto ng tao na mapatunayan at makaray-karay nyo si Lisa at si Marcos Jr. dyan, si Lisa sa kaso niyang pagkidnap. Si Kuting ay sa pagiging bangag niya. At marami pang kaso si Lisa, lahat ng kababuyan sa kanya yan. Ito ha, I tried my best na huwag kayong murahin lahat dahil naniniwala ako na hindi naman lahat demonyo. Siguro may mga 0.0000001% na natitira. Okay? Kaya kinakausap ko kayo, kung may puso pa kayo, kung hindi vested interest, tarayin nyo si Marcos Jr. at si Lisa. Kung gusto nyo ng ebidensya, una nandyan yung audio ni Lisa. Kung matino kayo, ulit-ulitin ko, kung matino kayo, mga jutang geninis kayo, hindi nyo na kailangan pang
mag-antay ng sulat sa akin, sulat sa mga kababayan. Kayo mismo, may budget kayo. Pagawa nyo sa staff ninyo na ito, mag-research kayo. Kailangan natin maging transparent, maging accountable sa bayan. Itong si Marlica na to, napakaingay nito. Oh, sinabi niya na si Lisa Marcos ay isang kidnapper. May basis ba to? Hindi yung pagtatakpan ninyo dahil siya ay first lady o nakikinabang kayo mga yawa kayo. Extractor. Hindi pwedeng magsinungaling si Lisa. Kaya paulit-ulit kong sabihin, high crime ang ginawa niyang pagkidnap sa 2 bata. Tignan mo, tahimik yung mga PCO. Bakit ayaw niyo sagutin? Pidea, itong papel-papel na ito na sinasabi niyo hindi totoo? Ito, panibago. Well, hindi to bago. Inaakusahan ko. Hindi ito di umano. Inaakusahan kita, Lisa Marcos, sa ngalan ng ebidensyang hawak ko na ikaw ay mastermind sa pagkidnap sa 2 minor de edad. Dapat nga 4 ay 5 ang kikidnapin mo eh. 2 lang nakuha mo. Nanay at 4 na anak, yun ang kikidnapin mong buha ka ng ina ka. Yan! Ikaw, bobo! Senador, mga kongreso. Ayan, narinig yung bunganga ako, di ba? Kidnapper si Lisa. Kidnapper. Pulboronic si Marcos Jr. Hindi yan di umano ang kidnapping. May pabiga-biga ka pa, ha, Lisa? Hi, Louie. Diba? Hi, Louie. Pag biga-biga ka sa ano mo, anong sabi mo doon? Anong kaletsyan mo, ha? Sadali lang, ha? Oh, akala mo hindi ko hawak ang ebidensyang yawa ka. Okay. Hindi ko na pwede pakita sa inyo. Reserve natin yon. Sabi mong giatay ka. Okay. At ang ano palangga, ang hayop na babaeng ito, si Lisa, dahil pinapayagan ng kanyang bangag na asawa, na asawang bangag nga. Oh, kala mo gago ka ha? Pakita ko yung mukha mo. Ito lang. Mukha mo naman to eh. Oh, pakita ko yung mukha niya. Okay. Sa bagay, marami ka naman video eh sa akin. Okay. Yan, Lisa. Ikaw yan, di ba? Gusto mo i-play ko na yung video? Ikaw yan. Yan, pinapatikim ko pa lang sa'yo yan. Kilala mo yan? Yan mukha mo. Ikaw yan, di ba? Mga kababayan. Sino yan? Ako ba yan? Video yan. Pinapatikim lang kita. Gusto mo kasuhan? Kasuhan mo. Piplay natin to sa korte. Piplay natin ang bonggang-bongga kung ano ang partisipasyon mo sa kidnapping. Diba? Right after nung nakipagsabuatan ka sa asawa ni Teddy Boy Locsin, ayan, Kongreso dapat patawag nyo yan eh. Ano sinabi mo doon sa babae? Tiyatanong mo, kung gusto mo ng piyaya, can I get you anything from Bacolod? Perhaps piyaya or inasal? May ganun-ganun ka pang alpot ka? Yan. Huwag tayo bumusok lang sa pulburon. Tumutok tayo sa kidnapping na kinasabwatan ni Lisa Marcos na ang biktima niya ay nandoon sa Europa at inireport siya sa United Nations. Inireport siya sa human rights at lahat ng ebidensya nandoon na. Nandoon. You, Congress and Senate, I challenge you. Kung gusto nyo na magkaroon ng maayos na Pilipinas, contact the United Nations and the human rights para makita nyo ebidensya. Pakailan nyo. Para makita nyo kung gaano kahayop itong si Lisa Marcos. Kidnapper ang buwaka ng Ginemes. Ano, Lisa? Kaya pa? Kaya ang ultimate solution mo, gurgor sa akin? Lahat ng kumakampi sa kidnapper at sa bangag, mag-isip-isip kayo. Hindi magsasalita ang Maharlika dito ng nagtahi lang ng kwento. Yang hayop na Lisa ang mananahi ng kwento. Si Lasso mananahi ng lahat mga sinungaling. Butod.
Pulboronic Denial Enforcement Agency. Sabi ni Dan Scorpion. Ngayon, ayaw nyo magpa-criticize. Gusto nyo kasuhan si Marlica kasi what? Nakakasira. Putang ina, nakakasira daw yung mga pinagagawa ko. Ako ba nagpulburon? Nag-expose lang naman ako dito para malaman ng taong bayan. Ako ba ang bumangag-bangag doon sa 46C na naudlot? Dahil hinarang din ni Lisa Tanas ito at nakipagsabwatan doon sa mga tiwali ng panahon ni Noynoy. Ako ba ang nagsinghot? Sino ngayon nakakasira? Ako ba ang nag-utos na kidnapin ng 2 bata? Ako ba ang nagsama kay Mark Anthony Sayarot? Pakita natin si Sayarot muli. Ha, mga kababayan? Ako ba ang nagsama kay Sayarot sa New York? Okay. Yeah. Nakita nyo yan? Ako ba ang nagsama sa kanya sa New York? Nahuli ng tuni-tunilada ng pulburon? Ako ba nagsama? Ako ba ang sumira sa buhay ng Pilipino? Ako po ba ang nagpapanalo sa loto every other day? Yan. Under din yan kay Kuting. Kaya walang ginagawa si Kuting. Hindi nyo, papanginan nyo lahat. Kongreso, Senado, yes. Siyempre kung mabuti kayo, hindi kayo kasama sa mura, exempted kayo. Wala kayong ginawa para panagutin si Robles na nag-volunteer para gurgurin ako. Magbayad ng bounty. Wala kang ginawa lahat. Pag umipekto na yung kulam ko, tumba kayong lahat. Diba? Nag-aantay lang ako ng bato. Yung tunay na bato, lulunukin ko para magtumba na kayong lahat. Vega Warp, thank you palaga. Sa administration ni Buto, Jazz. Okay. Kawawa ang Pilipinas, ganyan pa umupo. Lesson na yan sa atin. Yes, human rights sa Pilipinas. Kayo, human rights. Ano sabi nyo? Ano sabi ni Vovo? Makipag-ugnayan itong Pau? Ikaw, Miss Persida Acosta. Diba? Para ka dapat sa taong bayan. Well, what do you expect? Under ka kay Kuting. Yan, makipag-ugnayan ka. Kayo lahat sa human rights. Yani B. David Farm from Pennsylvania. Thank you, Palangga. Makipag-ugnayan kayo. Kasi nandoon na mga lahat ng ebidensya sa human rights, sa UN. Nandoon na. Lahat na si Lisa ay kidnapper. O yan, sabihin nyo, mainstream media. Ba't hindi nyo pick upin yan? Maharlika, inakusahang kidnapper si Lisa. Naku, makukulong na, kasuhan na. I'm waiting for that. Yan, kasi sa korte lang naman tayo, sa korte lang tayo, hindi dyan sa Pilipinas, dito sa korte ng Amerika. Kahit papaano, patas at dinggin. At walang intervention ni Lisa. Huwag ka nang mag-atubiling ipahunting yung distressed mother. Kasi pinapahunting mo, di ba? Si distressed mother. Hindi mo na mababawi ang ebidensya, nakakalat na. Irreversible na yan. Yan ang sabihin ko sa'yo, kaya mabuang ka. Lahat ng video mo, lahat ng transaction ninyo, ni Chua, nasa UN na lahat. Hindi lang sa UN. Nakakalat na yan sa mga dapat ikalat. Kahit ipategi mo pa. Kahit ipategi mo ako, which is, sa ngalan ng Diyos, hindi ka magwawagi. Ipategi mo pa si distressed mother. Ipategi mo pa itong si agent. Ipategi mo kaming lahat. Ang ebidensya ay kinalat na namin. Lalo na sa kidnapping mo. Gaga ka. Kaya umiikot na yung tumbong mo, may pabulabulaklak pa kayo, may pa-concert-concert pa kayong hayop kayo, ang hirap-hirap ng Pilipino, nagpa-concert-concert pa kayo, di ba? Umalis na ba yung mga walang hiya? Para lumayas na naman yata eh. Speak up day na, sabi ni Beethoven Crasco. Narcos Jr. resign, sabi ni Rainbow Star. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan, ang mga karumal-dumal na ginagawa ni Kuting ng Norte at Lisa Smyg sa Malacanang ay talagang matapang nga na isinisiwalat ni Madam Maharlika na kahit takutin pa ito ay hindi nagpapatinag sa mga gamol at mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusap.